Bingong-bingo si Robin Padilla nitong mga nakaraang araw. Nagsimula ito na magsalita ang asawa nitong si Mariel Padilla na di natatakbo daw ulit si Robin sa kahit anong elective post sa 2028 because, according to her, the public doesn't deserve him. Grabe ang public reaction dun. Tapos, tinawag ni Robin na weak ang kabataan ngayon. Ang pinakahuli, ewan ko lang kung madadagdagan pa, ay yung nagpahayag siya na di siya pipirma doon sa report na inilabas ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalous flood control program projects kung hindi pipirma si Alan Peter Cayetano. Kalabas-labas, di naman pala kailangan ng kanyang pirma. Si Robin talaga walang kakupas-kupas. Pero wala nga bang kwentang senador si Robin Padilla? Dito sa Time to Talk, timbangin natin ang performance ni Robin as a senator. Malay nyo naman, baka may mahukay tayo na magandang ginawa niya sa Senado. Pero bago tayo maghukay, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. So, ang sabi ni Mariel Padilla, di natatakbo si Robin Padilla sa kahit anong posisyon sa 2028 because, again, according to her, the public doesn't deserve him. Siyempre, ang daming reaksyon sa comment na yon sa social media. Kasama na dyan yung mabuti naman. Ay, salamat. Kami pa tinakot mo. Promise ha? Pero ang pinakamatinding comment, the public doesn't deserve him because we deserve somebody better. Aray, si Mariel parang naghukay ng sariling libingan with that comment. Ang sarap naman talagang patulan nun. At ito pa, natatandaan nyo rin ba na si Robin din ang nag-push na babaan ang edad ng criminal responsibility from 15 years old to 10 years old for heinous crimes? Tapos ngayon, tinawag pa niyang weak ang mga kabataan at kinumpir sa mga kabataan noong 1980s at 1990s. Puro social media na lang daw ang mga bata ngayon, di tulad ng panahon niya na naglalaro sila sa kalye. Agree naman ako sa kanya na masyadong tutok ang mga kabataan ngayon sa internet. Kaya lang, nasa cyber world na tayo ngayon. Nandun na lahat, kaya mabuti man o masama. Maganda nga sana kung may physical activity ang mga bata ngayon. Pero, sinong magulang ang gugustuhin paglaruin ang mga anak sa kalye ngayon, considering kung gaano kadelikado ang panahon? At saka, may kalye pa ba lalo na sa Kamaynilaan kung saan pwede pang maglaro ang mga bata? Yung mga kalyehon kung saan naglalaro ang mga kabataan, napipilitan na lang gawing laruan ang mga yon dahil ang sisikip na ng mga bahay. Nung time ni Mayor Antonio Villegas, nagtayo siya ng yung tinatawag na paraiso ng Batang Maynila. Ito yung mga parke within the neighborhood. But in time, naging pugad na ng mga adik ang mga ito at hindi na safe na tambayan ng mga bagets. And then, tinawag pa ni Robin ang mga bata ngayon na mga iyakin. Yung bang weak. Ang bilis ng mga netizens, naglabas agad ng resibo. Nahanap nila yung interview ni Robin kay Tony Gonzaga kung saan umiiyak siya at inamin pa niya na muntik na siya nung araw. At doon sa privilege speech ni Bongo nung dinala ang kanilang tatay Digong sa The Hague, pinakita din na umiiyak siya. Ito ang problema kay Robin. Think before you speak. Tapos, hindi naman siya ganun ka-articulate. Marami siyang gustong ipanukala na pwedeng maayos naman. Kaya lang,
kapag lumabas na ito sa bibig niya, sablay. Ito ang resulta ng hindi niya pagbabasa ng mga libro ng kabataan niya. Dapat siguro, ito ang ipanukala niya, yung i-push niya ang mga kabataan sa pagbabasa ng mga libro may matututunang mabuti. Ito ay para mahubog ang kanilang kaisipan at matutong magdesisyon ng tama. Hindi niya pwede basta-bastahin ang depresyon at mental health. At ang mga kabataan, mas matalino ngayon at may paninindigan. Kita naman yan nung eleksyon nung isang taon. Konting mga celebrities na lang ang nanalo. May mga nagsasabi ngang pasalamat dapat ang lahat kay Robin Padilla dahil natuto na kahit papaano ang mga botante. Bigyan nga daw dapat ang award. Kaya lang, baka matuwa pa daw at di mag-gets na insulto yun. But how bad is Robin Padilla as a senator? After 4 years sa Senado, at least, wala pang corruption issue na pwedeng ibato sa kanya. Walang pagnanakaw na pwedeng ibintang. Tama naman ang sinabi ni Mariel Padilla na hindi nagbago ang pamumuhay nila mula nung napunta sa Senado si Robin. Kung ano man ang meron sila, katas pa din yun ng pag-aartista ni Robin. Kumbaga, walang bagong bahay, walang bagong mga kotse. In other words, malinis pa din ang record ni Robin at hindi siya pwedeng pagbintangan na nagnakaw sa kaban ng bayan. At saka si Mariel naman mismo, todo kayod sa kanyang online selling. Di ba? Para siguro makadagdag lang yon dun sa pumapasok na income sa kanilang bahay. Ngayon, ang isa pang puna kay Robin, ayun bang parang senador lang siya upang paglingkuran ang kanyang tatay Digong? Hindi naman natin siya masisisi. Utang na loob yun. Si Rodrigo Duterte kasi ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon after niyang masangkot sa illegal possession of firearms noong 1990s. Yung binigay sa kanyang pardon ni Fidel Ramos, conditional lang kasi yun. Kung sa may nagawa bilang senador, meron naman talagang accomplishment si Robin, lalo na sa mga taga Mindanao. Aminin na natin, laging napapabayaan ng mga taga-South. Ang huli pa yatang high-profile na representation sa Senado na taga Mindanao ay si Santa Nina Rasul. Kaya lang, ang pinush ni Senator Rasul nung time niya ay ang mga rights ng mga kababaihan. Nakulang naman talaga noong mga panahong yon. Speaking of women's rights, sablay din si Robin nung Senate hearing nung August 15, 2024, kung saan pinag-iitan niya ang sexual rights ng mga kalalakihan. Kumbaga, pinalalabas niya na may karapatan ang mga kalalakihan sa kanilang mga asawa if they are in heat. Para mga aso lang, no? Ang sagot dyan ng abogadang si Lorna Kapunan sa mga sitwasyong ito na tumatanggi ang mga babae sa pakikipagtalik, no means no. Do not enter. Ayaw ng mga traffic enforcer. Kapag tinuwersa ang babae, marital rape yun. Ang tagal bago naintindihan ni Robin yun. Pero eventually, nag-apologize din siya. Ang isa pang dahilan kung bakit mainit sa mata si Robin sa Senado ay dahil ang likot-likot niya sa Senate Hall. Parang kiti-kiti. Tapos, ang tingkad-tingkad pa ng mga kasuotan niya. Kitang-kita agad siya. Sana man lang nga if he conducts himself sa Senate Hall na may dignidad. Siguro dapat hindi siya masyadong nakadisplay para mawala ang atensyon sa kanya. Pwera na lang kung yun talaga ang gusto niya. Hindi pa ba siya nagsawa nung artista siya? O ito pa, ang hilig-hilig niyang mag-issue ng mga public statements na wala sa tono. Clueless ba siya o talagang saliwa lang ang mga ideya niya? Kahit nga sa mga press con para mag-promote ang artista ng pelikula, dapat ingat na ingat ka. Nakaabang ang mga bashers. In a way, tama din ang ginagawa ni Senator Lito Lapid. Less talk, less mistake. But to be fair to Lito Lapid, hindi naman zero ang kanyang kontribusyon sa Senado. May mga makabuluhang bills din siya na naipasa. Yung iba, co-authored. Kaya lang,
hindi siya mahilig mag-ingay. Alam ni Lito Lapid ang kanyang limitasyon. Aware siya na di siya magaling sa bukada. Si Robin, mahilig mag-talk-talk. Pero di pinag-iisipang mabuti. Ito na nga ang pinakahuling issue sa kanya. Sabi niya, di siya pipirma sa ilalabas na report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control program scandal kung hindi pipirma si Alan Peter Cayetano. Oy, no copying ha. Pero all along pala, ang sabi ng political analyst na si Professor Shelo Magno, hindi naman daw pala kailangan ang pirma ni Robin kasi di naman siya talaga kasali sa komite. Talaga naman. Tulad nga ng sinabi ni Ami Perez nung araw sa Magandang Tanghali Bayan, esep-esep. Yan ang pinakamalaking pagkukulang ni Robin Padilla bilang senador. Aralin muna niya ang mga bagay-bagay. Kung hindi alam, magkonsulta. Tikom-tikom din ang bibig pag may time. Lalo na kung hindi pa niya na-master ang mga issue. Huwag na niyang bigyan pa ng puwang ang mga netizens na lalo pa siyang tuligsain. Madalas naman ay siya din ang naghahanap ng sakit ng katawan dahil nga tok nang hindi iniisip ang kanyang sinasabi. Is Robin a bad senator? Ganito na lang. Sabihin na lang natin, he is a better person than he is as a senator. Hindi masamang tao si Robin. Yun namang illegal possession of firearms na kaso niya, wala naman siyang gustong patayin. Of course, nahuli siya dahil naka-hit and run siya. Pero di sinasadya yun. Siguro, bahagi lang yun ng pagiging action star. O baka naman, bata pa kasi siya noon at weak pa siya. May pagkapilyo naman talaga si Robin nung bata. Sa mga kissing scenes, nag-iipon siya ng lahuway sa bibig tapos hahalikan ang leading lady. Natatandaan niyo pa si Lea Orosa? Parang may nangyaring ganong sitwasyon that time. Pero matapos makulong ay nagbago siya. Talagang naging reformatory para sa kanya ang bilibid. Nag-mature, naging mabuting tao at saksi ako dyan. Nang pumasok sa politika, ayun, nag-iba ang kwento ng buhay. Baka nga tama yung desisyon niya na huwag nang tumakbo sa 2028. Pwede naman siyang tumakbo ulit sa mga susunod na mga halalan. Pero, aral-aral muna. Kasi kahit naman ang pinakamatalinong tao, di tumitigil sa pag-aaral. So, aral lang mabuti at palitan ang mindset na akma sa isang conventional na lipunan. Pero seryoso ba talaga si Mariel Padilla na di natatakbo muli sa kahit na anong elective position si Robin sa 2028? Aba, tiyakin niya. Ang alam ko kasi, marami na ang nag-iimbak ng bihon at kanton. Kaya decide na kayo, Robin at Mariel, ha? Excited na ang karamihan na mapapansit kapag nagkataon.